Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. This is our last motorcycle vlog for this year 2025. At sa video nga na ito, pag-uusapan natin naman mga kamots ang ilan sa mga maxi scooter na available at mabibili nyo pa rin pagtungtong ng year 2026. Kaya naman sa mga nagbabalak magkaroon at bumili ng mga maxi scoot under 125 up to 180cc engine displacement, naku, tapusin nyo ang video na ito para naman makapili kayo kung ano ba yung mga mas babagay na maxi scooter sa inyo kung kayo ay nagbabalak magkaroon ng ganitong motor sa susunod na taon. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Narito ang mga maxi scooter under 125 up to 180cc na available dito sa Pilipinas na mabibili nyo sa year 2026 kung kayo ay nangangarap at gustong magkaroon at bibili ng maxi scooter pagdating ng susunod na taon. Unang-una nga sa listahan natin, walang iba syempre itong Yamaha NMAX 155 na walang dudang mula noon hanggang ngayon ay patuloy nito natangkilit ng sambayan ng Pilipino. Dahil hindi lang ito ginawa ni Yamaha as a maxi scoot, kundi mas lalong bigyan pa ang mga Pilipino na mas komportableng biyahe kapag gamit nila ang motor na ito. Na yan ang pangunahing layunin ni Yamaha, kaya nila inilabas at ginawa itong Yamaha NMAX way back year 2017 mula sa version 1 nito at magpasa hanggang ngayon na meron na itong version 3 na mas pinaganda, mas pinamoderno at may mga high-tech features tulad ng Yamaha Electronic CVT. Ang Yamaha NMAX po ay mayroong 155cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves naka-FI at naka-liquid cooled. Meron itong mga top features sa bago nitong version 3 na keyless, ABS, traction control system at yung tinatawag nilang Yamaha Y-Connect na pwede mo nang i-connecta ang cellphone mo rito, at YECBT na ibig sabihin ay Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission na ibig sabihin po nun ay hindi na po gagamitan ng bola ang panggilid nito. Napaniguradong lalo magpapasikat sa maxi scooter na ito mula kay Yamaha. Ito pong Yamaha NMAX 155 ay mabibili nyo sa halagang 155,900 pesos para sa standard version, at para naman sa naka TexMax o YECBT ay 175,900 pesos sa mga kasa ni Yamaha sa year 2026. Dako naman tayo kay Honda, nandyan ang kanilang PCX. Magmula pa sa 150cc version nito hanggang sa magkaroon ng 160cc version, ang Honda PCX po na ito ay tinuturing na mortal na kakumpetensya ng Yamaha NMAX. Magmula pa nga noon magpasa hanggang ngayon na kung saan itong Honda PCX ay mas lalo pang in-upgrade at pinaganda ni Honda, tulad ng paglalagay dito ng features na tinatawag na road sync na pwede kang mag-on-screen navigate dito sa motor na ito, na talaga naman nagbigay ng dahilan para mas lalong humigpit ang kompetensya nito sa Yamaha NMAX, na bukod sa napakaangas na disenyo nito na may pagka-jet ski ay hindi rin matatawaran ang mga modern features na nilagay dito ni Honda. Ang bagong Honda PCX po na ito ay mayroong 157cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves naka-PGM FI at naka-liquid cooled. Meron din ito mga top features tulad ng naka-keyless, ABS, traction control system at yung panghuli nga ay tinatawag nilang road sync, na ang ibig sabihin ay pwede mo na nga gamitin ng screen ng motor na ito para makapagmapa ka na iko-connecta mo sa cellphone mo at gagamitan mo ng isang app. Ang Honda PCX po ay mabibili natin sa mga kasa ni Honda sa year 2026 sa halagang 133,400 pesos para sa standard version at 154,900 pesos naman para sa naka-road sync. Next naman ay itong Suzuki Bergman 125. Hindi man ito itinuturing na kakumpetensya ng dalawang naunang motor na binanggit natin, pero ang maxi scooter na ito na mula kay Suzuki ay naiiba. Dahil nga sa 125cc nga lang ang makina nito, pero ang disenyong ginawa naman ni Suzuki dito ay pang maxi scooter na talaga naman tinangkilik at binili rin ng mga maraming Pilipino dahil nga bukod sa mura at abot kaya nga itong maxi scooter na ito, kundi magbibigay din sa ating mga riders ito ng mas komportableng biyahe na isa rin sa mga pangunahing dahilan kaya nilabas ito dito ni Suzuki. Meron itong 124cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 2 valves naka-FI at naka-air cooled. Meron lang po itong top features na combi brake system at mabibili mo ito sa halagang 83,400 pesos para po sa naka-street version at 92,400 naman para po sa naka-executive edition. Yun po yung kulay brown yung pairings at kulay brown yung upuan na available pa rin sa mga kasa ni Suzuki sa 2026. Kay Kymco Motorcycles naman tayo, marami rin silang mga maxi scooter entry. At una na nga dyan itong Kymco Dink R150
na walang dudang in-upgrade at mas pinaganda na rin ni Kymco. Mula nga yan sa lumang disenyo nito na may pagka jet ski ang itsura. Pero dito sa bagong Kymco Dink R mas lalo na itong pinaangas at pinatapang at medyo tulisan din ang bagong itsura nito na lalong nagbigay ng malupit na detalye dito sa maxi scooter nito mula kay Kymco. Meron po itong 149cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled. Meron po itong mga top features tulad ng keyless, dual channel ABS at traction control system at mabibili mo ito sa 2026 sa mga kasa ni Kymco Motorcycles nationwide sa halagang 148,900 pesos. Sunod naman ay itong Kymco Dink S150 na kung titignan ay napakalayo ng itsura nito sa kapatid nitong Dink R. Specifically dahil meron doon napakalawak na footboard unlike kay Dink R150 na yun ang naging advantage nitong Dink S na ito mula sa Dink R. Pero kung engine specs ang pag-uusapan ay halos wala silang pinagkaiba ng Dink R. Meron din itong 149cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected din at naka-liquid cooled. Meron din itong mga top features tulad ng keyless, dual channel ABS at traction control system na mabibili mo naman sa halagang 142,900 pesos sa mga kasa ni Kymco Motorcycles nationwide. Kymco pa rin tayo, nandyan ang kanilang Kymco KRB 180i na isang maxi scooter pa rin natin sa atin ni Kymco Motorcycles. Medyo kakaiba at may pagka-unique nga lang itong maxi scooter na itong mula kay Kymco dahil hindi ito gumagamit ng panggilid or yung tinatawag na CVT, kundi gumagamit ito ng open drive belt na nakakonekta sa sprocket nito na yun mismo ang nagbigay ng main identification dito sa scooter na ito. Ito rin yung maxi scoot na medyo naiiba ang engine displacement sa dalawang naunang binanggit natin. Meron itong 175cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled. Of course, meron din itong mga top features tulad ng naka-keyless, dual channel ABS at traction control system na mabibili mo naman sa halagang 179,900 pesos para sa naka-drive belt at 195,900 pesos naman para po sa naka-chain drive. At ang panghuling maxi scooter naman na mabibili natin mula kay Kymco Motorcycles ay itong Kymco Skytown 150 na available pa rin sa year 2026. Na detalyado din ang pagka-maxi scooter style nito mula sa style at design ng motor na ito. Napaka-eleganteng tignan at napaka-futuristic ng mga ilaw nito. Meron itong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at naka-air cooled naman. Meron itong mga top features tulad ng keyless, dual channel ABS at traction control system na rin na mabibili mo sa 118,500 pesos sa mga kasa ni Kymco nationwide. Kay SYM naman tayo na ngayon taong 2025 nga ay naglabas ng dalawang bagong maxi scooter. Una na nga dyan ay itong SYM Naga 155 na medyo kakaiba nga ang itsura na talaga namang detalyado rin ang ginawa ni SYM dito, magmula sa headlight niya, mga daytime running light hanggang sa mga turn signals to taillight niya ay napaka futuristic na rin ng mga style na walang dudang marami rin ang nagandahan, kaya naman marami rin ang bumili nito mula kay SYM Motors. Para sa kanyang engine specification, meron itong 149.6cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled at meron din itong mga top features tulad ng keyless, ABS at traction control system. Kaya naman kung trip mo itong bagong maxi scooter na ito mula kay SYM, sumugod ka na sa mga Mitsukoshi or SYM Motors para makapag-release ka na ng motor na ito sa halagang 119,900 pesos. Ito naman yung isa pang bagong SYM Cruisim GT 150. Itong maxi scooter na ito ay yung upgraded at new version ng dating SYM Cruisim na meron pang gulay board. Pero dito sa bagong Cruisim GT na ito wala na po itong malawak na footboard. Na ang nais sana ng iba hindi na lang daw sana tinanggal ni SYM dito sa bagong Cruisim GT 150. Dahil iba pa rin talaga ang nagagawa ng merong extra space para paglagyan ng ibang mga gamit. Na yun ang mismong ipinagkait ni SYM dito sa bagong Cruisim na ito. Meron po itong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled. Meron din itong mga top features tulad ng keyless, dual channel ABS at traction control system na available sa mga kasa ni Mitsukoshi or SYM Motors sa halagang 119,900 pesos.
And last maxi scoot na under 150cc mula kay SYM ay itong SYM Jet X 150 na bulky, sporty at tinadtad din ng ilang mga details ni SYM. Futuristic din ng mga ilaw dahil lahat ng ilaw nito ay naka-LED na rin. Mula sa headlight, daytime running light, turn signals hanggang sa taillight niya na talaga namang takaw pansin din sa daan at sinamahan pa nga yan ng napakagandang instrument panel. Ito po ay naka 150cc engine displacement na rin na naka 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves, naka electronic fuel injected din at naka liquid cooled at meron lang po itong top features na ABS at mabibili mo ito sa halagang 135,800 pesos sa mga kasa ni SYM. Kay Bristol Motorcycles naman tayo, meron din sila mga maxi scoot entry level. At isa na nga riyan ay itong Bristol Fortress 116 na pinaniniwala ang sa susunod na taong 2026 ay magkakaroon na nga ng 180cc version. Well, wala pa tayong exact details kung kailan ito ilalabas ni Bristol. Kaya naman pagtungtong ng 2026 ay makikita nyo pa rin sa mga kasa nila itong Fortress 116 na may pagkatulisan ng itsura at hugis mata ng alien ang mga headlight. Ayan ang naging pagkakakilanlan dito sa maxi scooter na ito ni Bristol. Meron itong 160cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves, naka electronic fuel injected at naka liquid cooled. Meron naman itong mga top features tulad ng keyless, dual channel ABS at naka traction control system at equipped na rin daw ito ng Bristol hybrid engine na mabibili mo sa halagang 139,900 pesos. Next naman ay itong Bristol Maxi 116 na kamukhang kamukha ng X-Max version 2 ni Yamaha. Mula sa itsura ng headlight nito hanggang sa mga design ng daytime running light niya na may korteng pa X. Kuwang-kuha rin nito ang ilang pang mga detalye ng X-Max version 2 ni Yamaha tulad ng sa taillight niya at sa style at design ng pinaka-instrument panel niya na naka 2 portion na. Kaya naman kung hindi mo bubusisiin maigi ang detalye ng motor na ito ay mapagkakamala mo talaga itong X-Max ni Yamaha. Pero syempre sa bawat panggagaya ay meron pa rin lalabas talagang mga pagkakaiba. Tulad dito sa Bristol Maxi na ito na hindi ganun kalaki tulad ng X-Max version 2 ni Yamaha. At ang engine displacement nito ay naka 160cc lamang na naka 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves, naka electronic fuel injected at naka liquid cooled. Meron din itong mga top features tulad ng keyless, dual channel ABS at naka traction control system na mabibili mo sa mga kasa ni Bristol Motorcycles sa 2026 sa halagang 138,800 pesos. Kay Vogue Motorcycles naman tayo, meron ka rin mabibiling maxi scooter mula sa kanila at nandyan ang Vogue SR 150 GT na napakaangas at napakaganda din ng pagka maxi scoot style niya na komportable ring gamitin at meron din napakataas na windshield na magiging protection mo kapag humampas na sayo ang malakas na hangin habang bumibiyahe ka gamit itong motor na ito. Ka-upright position din ng manibela nito na magbibigay sa iyo ng very relaxing experience kapag minamaneho mo na itong motor na ito. Meron po itong 149cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam at naka 2 valves, naka electronic fuel injected at naka liquid cooled. Meron na rin itong mga features na naka keyless, ABS at traction control system. Mabibili mo naman ito kay Vogue Motorcycles sa halagang 120,000 pesos sa year 2026. Kay FKM or Fecon Motors naman tayo, nandyan ng kanilang maxi scoot na FKM Slick 150. Ito yung lower cc version ng Slick 400 na mula rin kay FKM. Futuristic at elegante rin ang design nito na merong windshield na napakataas habang meron ding itong napakalapad na gulay board na magiging kapaki-pakinabang sa mga rider na bibili nito. Ito po ay naka 150cc, naka 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves, electronic fuel injected at naka liquid cooled na rin. Meron po itong top features na combi brake system. At ito po ay nagkakahalaga lang ng 123,000 sa mga kasa ni FKM nationwide. Kay FKM pa rin nandyan ang kanilang pinakabagong maxi scooter na FKM MTX 180 na sa huling quarter nga lang ng taong 2025 inireveal at inilabas ni FKM na meron din mga sharp edge details na lalong nagpaangas at nagpatikas dito sa scooter na ito. At ayon nga sa impormasyon na nakuha ko mula kay FKM ay magiging available na raw po ito sa mga kasa nila by January 2026 na for sure na marami ring bibili lalong-lalo na yung mga FKM motorcycle lovers. Meron po itong 180cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves, naka electronic fuel injected at naka liquid cooled. Meron na rin itong mga top features na naka keyless,
ABS traction control system na mabibili mo sa January 2026 sa halagang 138,000 pesos. Dako naman tayo sa mga local brand maxi scooters. Unahin natin dito kay Motorstar. Nandiyan ang kanilang Motorstar Easy Ride 150i na inspired ang laki, style at design sa Yamaha NMAX version 2. Pero ang ginawa naman dito ni Motorstar ay iniba niya ang itsura ng headlight nito, turn signals at taillight na yun mismo ang nagiging kaibahan niya sa Yamaha NMAX version 2. But when it comes to riding experience, for sure na magiging komportable ka rin kapag sinakyan mo itong Easy Ride 150 Fi. Na bukod sa mura na alam mo rin na quality rin kung matagal ka nang gumagamit ng mga motor ni Motorstar. Meron itong 149cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 2 valves, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled na rin, at mabibili mo ito sa halagang 79,000 pesos only sa mga kasa ni Motorstar nationwide sa 2026. Another one mula kay Motorstar, narito ang Motorstar Easy Ride 150 Fi. Iba naman ang itsura nito sa naunang Easy Ride na unang binanggit natin. Dahil hango ang itsura nito sa dating PCX 150 ni Honda na medyo bilugan ang unahan at wala masyadong curves. Pero syempre iniba rin naman ni Motorstar ang positioning at design ng mga ilaw nito. Pero pagdating sa manibela nito, naka-naked handlebar na rin po ito, nakagaya sa dating PCX 150. Meron din po itong 149cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 2 valves, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled. Ang kagandaan naman dito sa Easy Ride 150 PFI may dalawa kang pagpipilian, isang FI at isang carb na mabibili mo sa 81,000 pesos kung gusto mo ng FI at 71,000 pesos naman kung gusto mo naman ng naka-carburetor type. Dako naman tayo kay Rusi. Unahin na natin dito sa Rusi RFI 175 na isang budget meal maxi scooter na offer sa atin ni Rusi Motorcycles. Ang motor na ito ay sadyang ginawa ni Rusi Motorcycles para sa mga kapos ang budget pero gusto magkaroon ng isang maxi scooter na reliable, convenient at higit sa lahat, komportableng gamitin kapag bumibiyahe ka na. Samahan pa nga yan ng napakagandang instrument panel. Ang Rusi RFI ay mayroong 171.7cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 2 valves, naka-electronic fuel injected at naka-air cooled. Meron po itong top features na keyless at combi brake system. At kahit ito'y matagal na sa Philippine market, mabibili mo pa rin ito sa mga kasa ni Rusi Motorcycles sa 2026 sa halagang 97,000 pesos. Dito naman tayo sa pinakabagong maxi scooter mula pa rin kay Rusi Motorcycles. Ito ang Rusi Force 150i na ngayon 2025 nga lang inirelease dito sa bansa ni Rusi Motorcycles. Itinuturing itong most anticipated maxi scooter na gawa mula kay Rusi dahil sa napakaganda ng kinalabasan ng pagkakagawa nito. Naka full LCD display na at maging sa mga ilaw nito mula sa headlight, turn signals, DRL hanggang sa taillight, lahat LED na. Isa pa nga sa nagpadagdag pogi at angas dito sa scooter na ito, yung ibang parte ng mga pairings nito ay naka dry forged carbon design na dito mo lang makikita sa maxi scooter na ito mula kay Rusi. Ito po ay naka 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka single overhead cam with 4 valves, naka electronic fuel injected na rin at naka liquid cooled. Ito po ay may top features na combi brake system na mabibili mo sa 110,000 pesos sa 2026 sa mga kasa ni Rusi Motorcycles nationwide. Dako naman tayo kay Motoposh Motorcycles. Huwag kayong malilito mga kamots dahil hindi ito yung version 2 ng Yamaha NMAX. Ito po ay mula kay Motoposh at ito ang Evo Deluxe 150 version 2. And yes, kung titignan nyo ay kamukhang kamukha talaga siya ng Yamaha NMAX version 2 na talaga namang masasabi kung kahit saan mo tignang anggulo itong motor na ito mapagkakamula mo talaga siyang legit na Yamaha NMAX. Syempre meron din itong mga ilan naging kaibahan mula doon sa original. Tulad na lamang po na meron itong kickstart, yung instrument panel niya is colored. Higit sa lahat, ito po ay naka-carburetor type pa. Pero sa looks and appearance niya, talaga naman mapagkakamalam mong Yamaha NMAX version 2 sa biglang tingin. Meron po itong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 2 valves. And as I mentioned, naka-carburetor type pa ang fuel system nito habang naka-air-cooled naman ang cooling system. At ang tanging top features lang na nakuha nito at nagaya sa NMAX version 2, ito po ay naka-keyless. Kaya naman kung gusto mo ng maxi scooter na napakamura at kamukhang kamukha mismo ng Yamaha NMAX version 2, mabibili mo ito sa halagang 75,000 pesos sa mga kasa ni Motoposh nationwide. At panghuli nga sa listahan natin na mabibili mong maxi scooter sa 2026 ay itong Skygo Bolt 150. Nasa pagkakataong ito ay masasabi ko nga na suking-suki na ang mga disenyo ng mga motor ni Yamaha sa ibang brand tulad
Tulad na lang ng maxi scooter na ito mula kay Skygo na copycat ng Yamaha X-Max version 1. Magmula sa design ng headlights, sa positioning ng mga turn signals at taillight. Talagang kuhang-kuha niya talaga yung itsura ng X-Max version 1. Again, ito pong si Skygo po ay 100% Pinoy well-made motorcycles. Kaya naman binansagang Yamaha X-Max version 1 Tagalog itong Skygo Bolt 150. Pero syempre, pagdating sa engine specification, malaki ang kaibahan nito sa talagang original. Ito po ay naka 149cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam, at naka 4 valves na rin, naka electronic fuel injected at naka liquid cooled. Meron po itong top features na keyless, na mabibili mo itong Yamaha NMAX version 1 lookalike sa makasa ni Skygo sa halagang 115,900 pesos sa susunod na taong 2026. Yan ang mga available maxi scooter na mabibili nyo at available pa rin sa susunod na taong year 2026. Kaya naman sana nabigyan ko kayo ng idea at matulungan ko kayo makapili kung ano ba ang mga maxi scooter na gusto nyo. Lahat ng yan mga kamos ay available dito sa Pilipinas at mabibili mo pa rin sa year 2026. Muli, maraming salamat sa inyo, and sana mas lalo pa tayong pagpalain ang ating YouTube channel sa susunod na taong, at marami pa tayong mga ipipicture sa ating YouTube channel pagtungtong ng year 2026. So muli, happy New Year sa inyong lahat mga kamots. Stay safe, ride safe always.